Patay ka na, may umaapila pa. Patay ka na nga eh. So, anong solusyon? Tama yung sinabi kanina ni Ante. Kinakailangan may mediator. At alam mo ba kung anong trabaho ng mediation? Tutulong ko sa barangay ito. At kung ganun pala yun. Di ba merong umuusig? O may nagdemanda? O may nagbarangay? O may nagkorte? Tama. Ano yung sa kabilang partido? Siya yung inuusig? Siya yung binarangay? Siya yung ikinorte? Ganon, dalawa po. Di ba magpapalitan po na sagot yan? Kapwa may abogado yan. O prosecutor, ano masasabi mo? Sasabihin nyo, paano nangyayari kay Duterte ngayon? Di ba? Kanya-kanya abogado yun sa ICC. Sinasabi niya yung kung ano yung paglabag, ang gagawin ng depensa. Sinasabi naman ng depensa kung ano yung tunay na nangyari. Bakit niya nagawa yun o hindi niya talaga yung ginawa. Amen ba mga kapatid? Now, paano natin malalaman kung sino tama at mali? Kinakailangan merong ano? May judge. Siya magsasabi kung tama o mali. Amen. Sa mediation, hindi po ina-apply yun. Kahit gaano po karami ang ginawang kasalanan at kahit gaano ka naargabyado, iba po ang mediation. At ang Panginoon Kristo, mediator. Hindi po siya judge, sa tandaan nyo, hindi pa po siya judge sa ngayon. Siya po ay mediator. Pag sinabi niyong tagapagligtas siya, nagkaroon kayo ng mediation. Sino nakakaintindi ko ano ngayon ang mediation? Ay, nanaintindihan mo yung mediation. Sa palagay mo? Ha? O tagapamagitan ng alin? Taga-awat? Sabi ko noon, no? Ano pong nireklamo niyo yun? Sabi ng, kasi po yan pinuwi yung babae. Kapit po yan ang mister ko. Talagang gano'n, harapan kami, hindi nakagano lang. Totoo sinasabi niya, sabi ng babae, opo. Hindi lalo nagalit, buntis pa naman, sinapok. Totoo naman. Pero noon po yun, sabi niya, hindi na po ngayon. Nagalit yung kasal na pa kayong dalawa, hindi pa po. At wala ka rin pa ng karapatan dyan sa lalaki. Na siya'y kumapit po. Opo, sabi ko. Anong gagawin? Dahil ikaw ay nangalo niya, bitayin ka, gano'n ba? Pwede mo sasabihin sa babae? At ikaw naman, at dahil nangalo niya ka, putulin ng iyo, gano'n ba po pwede mong sabihin? Mediation ang kailangan. Amen. Ano ang basic na tanong sa mediation? Dapat yan. Kasi yun ang ginawa eh. Yun ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. Na hindi naman piniliwanag ng church sa atin. Mag-i-check siya lang, umiyak, tumulo ang uhog, tumulo ang luwan. Ba tayo? Pag nagsisisi tayo, puro gano'n. Kung naimas-masa na, balik ka na naman ulit. Paano ba mediation? Angelo. Sa mag-asawa na lang. Hindi, wala pang asawa. Meron bang mag-asawa na hindi nagkagalit o nagkasala sa isa't isa? Ikaw ba, wala ka bang ginawang sa ano? Huwag kang lumingon, prosecutor. Si ano, wala bang ginawa? Si Pogi? Ter? Ako? Sama na lahat eh. Yung boyfriend mo, wala bang ginawa? Small boys, meron yan. Mga pagkakasalito. Sabihin dito, tumingin niya. Lalo na ngayon, pagtingin mo sa Facebook, labas na yung dede, labas pa yung ano, lahat ganun eh. Lahat na lang. Di ba, pag tumingin ka, nakakasala ka na, di ba? Ano raw? Unang tingin, wala. Pangalawa, meron. Pangatlong, dami mga batas. Katulad ng kasong yon, anong gagawin mo ron? Meron pa kami isang kaso. Hindi ko naman binabanggit ang pangalan ko. Bakit po kayo narito? Ganun na naman. Yan po. Tinanong po niya yung sekretary na gano'n. Tapos tinanong na, teka muna. Ba't po ka naka-uniform ng ganyan? Taga-munisipyo po ba kayo? Tinanong na, opo. Ay, hindi po kami rin mag-graduate. Yun, ano yan sabi ko. Meron po kayong officer doon, po sa munisipyo. URS. Pinapunta sa amin. Hindi ko naman po tinisibis, baka ako ma-charge.
Parehong engineer, babae. Engineer po kayo, babae. Civil engineer yan. Tapos yung isa matanda na, ano po ba? Civil engineer. Pareho po kayo civil engineer, ha? Sabi kong gano'n. Ano pong problema ninyo? Palagay ko naman, hindi naman po sa engineering ang problema ninyo. Ito po, pakibasa po niyo, binasa ko, na-stress daw siya dahil pinahiya daw siya ng matandang gano'n. Kaya sabi ko, sandali po. Pareho po kayong tagaroon. Ay, hindi po namin kayo pwedeng imitate. Naintindihan nyo? Balik po kayo sa URS, kakausapin po kayo. Ngayon, nalaman namin nagalit po yung presidente ng URS. Bakit sila nagpunta ng Marangal? Nakakahiya po kasi. Ibig sabihin, may kanya-kanyang jurisdiction ang bawat bagay. Ngayon ang tanong, minijay tayo ng Panginoong Kristo. Saang jurisdiction? Diba, ang galing ng pagkikrisyan natin, hindi natin malaman. Ano sa? Alas 12 na, sa isang linggo na kaya. Assignment? Hindi. Ang mediation, ganito ang tanong. Very simple lang pala ma. Gaano man karami ang ginawa niyang kasalanan at gaano man siya naargabyado, isa lang po ang tanong. Saan po tayo magkakasundo? Napakagandang tanong. Yun po ang pag-uusapan natin. Hindi natin pag-uusapan kung gaano kabigat yung kasalanan, kung gaano ka nakakargaga. Pag-uusapan po natin, nakaperwisyo ka na ano siya, pero saan po tayo pwedeng magkasundo? Yun po pala ang mediation mo. At pag ano, kalilimutan mo yung pagkaargabyadong ginawa sa'yo, amen? At kalilimutan din niya na siya'y naargabyado rin. Abang matinusip. Yung pala ang dahilan kung bakit mediator ang Panginoon. Sabi ron, kahit gaano karami ang kasalanan mo, kaya pala kahit yung nakapako doon sa krus, hindi pwedeng i-judge yun. Kasi under mediation. Di ba nasabi ng Panginoon, sa araw na ito, pagsasama ko. Sino nagalit? Yung isa nagalit. Ay, tumigil nga kung ano sinasabi mo. Talaga mo kasalanan yan, hindi. Sabi doon sa Panginoon sa Kristo. Pero sumagot ang Panginoon sa Kristo, sa araw na ito, pagsasama na. Bakit? Because that's the best way na magagawa ng Panginoon para iligtas ang makasalanan. Wala na kasi siyang pagkakataong magsisi. Mamamatay na siya, oras na lang ang binibilang eh. And that's how mediation works. Kaya sino man na nagsisi, napakapalad niya. At tinanggap niya ang Panginoon sa Kristo. Dahil pumasok siya sa mediation. Amen ba mga kapatid? That's the first step. Ang susunod na step, ililista yung mga bagay na gagawin ninyo para matuloy yung pagkakasundo. Hindi porket pinatawad ka na. Yun ang nangyari doon sa iba, pinatawad na, pero anong ginawa? Hindi hindi natutupad yung mga kasunduan pa rin. Kasi ang tanong, saan tayo magkakasundo? Alam nyo, napakaganda. Sa bandang huli, gaano karami? Pag ang huli namin sinasabi, magkamayan kayo. At nakikita yung mga itsura nila, nagkasundo na para silang nahimas-masan. Yung bigat ng dinaramdam nila, tapos sa bandang huli, sasabihin na lang sa amin, maraming salamat po. Gumagaling lang po kami. Pwede po ba namin kayong yayain sa Jollibee? Ay, hindi po pwede. Bawal po yun. Kasi kung tutusin, wala po kaming kinalaman. Mediator na kami. Kayo po ang nag-uusap. Yun lang po ang nagdoon po sa Jollibee. Kung gusto mo pa kayo. Pero sa mga kapalang mukha, hindi po ba namin kang bigyan ng 2,000? Sabi ba naman gano'n? Mabacharge pa kami ng hindi po pwede. Basta tama na po yun. Kaya nga dito mga kapatid, anong sabi rito? Balik tayo dito. Marami pa sana ang sabi nito. Ayan, oh. Dahil, verse 22, dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, mediated nila, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ibig sabihin,
Yung espiritu ng kasalanan wala na, yung espiritu ng pagmamalaki wala na, yung espiritu ng mediation ngayon na, siyempre pag isa na kayo espiritu, magkasundo na rin, hindi na kami. Amen? Last. Paano kung hindi natupad yung mediation? Walang mediation, ano nangyayari? Kami kahit sa kaso, talagang galit, ayaw. Ano nangyayari? Ganun po ang batas kayo na, no? Sa barangay po muna, pag hindi kayo nagkasundo, papasok po kayo sa korte, hindi na masaklap. Pag wala na akong mediation, anong gagawin ng korte? Pupunta na kayo sa korte. Alam ba ninyo, pagdating sa korte, adjudication, pagkakasundin pa rin po kayo. Di sa korte po mismo. Di ba may abogado na kayo? May abogado na. Pinag-uusap po po. Alam ni Rose yan eh. The base na ano yan. Di ba kayo nila ina? Kaya hindi ako pwedeng pumasok sa loob kasi hindi po ako kasama. Maybe sila na po, pamilya nila sa lupa eh. Pag hindi po kayo nakuha doon papasok ang judgment. Pupunti na kayo ngayon. At ang sino mang pumasok sa korte, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Guilty or not guilty. Wala na po mangyari. May apila pa naman, ano? Pero pagdating sa Panginoong Diyos, walang apila eh. Buti pa sa sanlibutan, may naapila pa. Meron pa tinatag na Supreme Court pa sa bandang Court of Appeals, tapos Supreme Court. Dito sa pananampalataya, wala pong ganun. Mediation lang. Panginoong siya po sila. Pagkariyan mga kapatid, wala na. Kaya nga sa totoo lang itong pananampalataya natin, marami pa tayong pagkukulang, marami pa tayong kahinaan. Mas palad tayo, mediated tayo. Amen. Ang gagawin mo lang naman, sisi ka ulit. Huwag lang yung paulit-ulit naman. Pag paulit-ulit ka, iba namang usapan yung mas. Kaya nga, dito, tatapusin ko rito, no? Kaya wala na rin tayong oras. Ang sabi nito, mga kapatid, ulitin ko. Ha? Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, naging bahagi na kayo ng Panginoon. Ibig sabihin, sa buhay natin ngayon, ito lang mga kapatid, ang Kristiyano para hindi mabigo, be sure na may yung Kristo hindi po naalis sa puso at sa isip. Amen. Marami po kasi Kristiyano, 3 linggo lang, no? Magkasunod na. Ano na mangyayari po mga? Kasi po, dito ko lang tapos salita nito. Sabi ko, wala nang pangalawa. Ha? Wala nang pangalawang pagsisisi, wala nang pangalawang mediation. Didiretso ka na sa paghatol ng Panginoon. Wala po tayong ibang dalangin kundi huwag po tayong mapunta. Hanggat buhay ang isang kaya, hanggat buhay may pag-asa, hanggat buhay, hindi po, tandaan niyo ito, kahit tayo Kristiyan, hindi po tayo pwedeng mag-judge. Ano po? Pag may nakita tayong makasalanan problema, huwag po kayong sasagot, huwag po kayong mag-uusga, dalhin niyo sa mediation. Amen. So sabi mo na Panginoon sa Kristo, ganito ganun. Huwag na huwag kayong mag-judge, hindi po tayo judge. Hindi rin tayo abogado. Wala tayo mag-judge. Ang Diyos lang po at sila yan. All we can do is to pray na kumilos po ang Diyos sa buhay mo. Tayo manalangin, dapat ang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon pinagkaloob mo sa amin, upang madagdagan po ang aming kaalaman, makapag-meditate, at maunawaan po namin ang lalim ng iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. At kami binigyan mo ng pagkakataong makapamuhay ng nais sa iyong kalooban. Yes, Lord, marami po kaming pagkukulang pa, marami po kaming kainahan, marami po kaming bagay na hindi pa nagagawa at nasusunod. At kami po'y lubos na umaasa, Panginoon, tumadalangin ng inyong pong tulong. Sa pamamagitan ng mga saligan ng apostol at ng iglesia, ng church, ay lalo po kaming tumibay, Lord. Huwag po kaming pabayaan, mawalay pa sa iyo. Kahit minsan, we pray na patuloy mo kami turuan. Sabi nga, patuloy na binadalangin ang knowledge, wisdom, and better understanding ng aming buhay na ito sa pamamagitan din ng iyong mga sa. Bless us in Jesus' name. Amen. Nagkukuminyo tayo